Ang makapangyarihang puwersa ng hukbong dagat ng Amerika ay nagbigay lang ng isang pasabog na babala. Ang presyon ng Estados Unidos laban sa Iran ay pumasok na sa isang mapagpasyang yugto ngayong Biyernes, ika-24 ng Abril 2026. Kumpirmado ng Pentagon na ang mga barkong Iranian na nasamsam, ang Majestic X at Tiffany ay nananatili sa kustodiya ng Amerika kasama ang kanilang mga tripulante. Sabi ni General Dan Kane, gumamit ang puwersa ng Estados Unidos ng mga helikopter para marating ang barko. Sumampa sila sa barko at sinimulang kontrolin ito matapos kunin ang bridge ng barko. Ngayon, lalo pang lumalaki ang operasyon dahil hindi na lang mga hiwa-hiwalay na barko ang target ng Washington. Tinatamaan na nito ang mismong network na sumusuporta sa langis, pera at impluensya ng rehimeng Iranian. At dito pumapasok ang babala tungkol sa isang bagong revolusyong Iranian 2.0. Kapag huminto ang langis, natutuyo ang pera. Kapag natutuyo ang pera, nagsisimula ng mabasag ang katapatan. At kapag nabasag ang katapatan, sa ilalim ng saradong rehimen, nawawala ang pagiging tila hindi matinag ng imperyo ng pinakamataas na pinuno. At nagsisimula na itong gumuho mula sa loob. Ikukuwento ko na sa iyo lahat ng yan, pero ngayon, siguradong gugustuhin mong nakasubscribe ka sa channel para manatiling well-informed. Impormasyong real-time at dekalidad na pamamahayag na may kredibilidad. Milson Alves, ito ang nangyari. Nagsimula ang blockade noong Abril 13, ngunit lumalawak na ito ngayon. Ayon kay kalihim ng depensa Pete Hegseth, nagiging pandaigdigan na ang blockade. Ayon kay Hegseth, ayon sa Reuters, walang nakadadaan sa kipot ng Hormuz papunta kahit saan sa mundo nang walang pahintulot ng US Navy. Sinabi rin ni Duncan na 34 na barko na ang napilitang bumalik simula na magsimula ang operasyon. At nahanda ang Washington na harangin ang mga sasakyang pandagat na papunta sa Iran o palabas mula sa mga lugar ng Iran. Pagsubok ito na pabagsakin ang pondo ng rehimen, langis ang pangunahing kita nila. Sa pamamagitan nito, nababayaran ng gobyerno ang mga estruktura nito, natutustusan ang kanilang panloob na makinarya, pinopondohan ng mga kaalyado at napapanatili ang galaw ng revolusyonaryong gwardiya. At dito nagsisimulang lumakas ang ideya ng isang revolusyong Iranian 2.0 sa mga balitang kumakalat. Hindi biglaan nabubuo ang revolusyon, kundi dahil nagsisimula ng maranasan ng rehimen ang mga senyales na napabagsak na noon sa iba. Mahigpit ang ekonomiya, hati ang elite, may seguridad sa loob at pagod na ang mamamayan sa gastos. Noong 1978, bago bumagsak siya, bumagsak ang sektor ng langis dahil sa mga welga at tigil trabaho. Nang tumigil ang langis, tumigil ang pera, at nang tumigil ang pera, nagsimulang mawala ang katapatan sa loob ng sistema. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang estrukturang tila matatag ay nawala ng suporta. Ngayon, hindi man kapareho ng dati ang sitwasyon, nag-aalala pa rin ang Tehran sa pagkakatulad. Hindi kailangan maulit ang kasaysayan, sapat ng takot para mag-ingat. Ang Iran na yon ay umaasa rin at humaharap din sa krisis ng tiwala. Kailangan din itong magkaroon at mapanatili ang isang epektibong makinarya ng seguridad. Ngayon, hindi na lang ito kwento. Inaatake na ng Estados Unidos ang rutang pinapasukan ng pera sa sistema. Ang problema ng rehimen ay madaling intindihin. Ang autoritaryong gobyerno ay kayang tumagal gamit ang takot, propaganda at panunupil. Pero kailangan niyang magbayad hindi lang basta kwento. Dapat niyang bayaran ang sundalo, ahente, kawani, milisya, operator, kaalyado at kumpanyang nagpapatibay sa sistema. Pag nagkukulang ang pera, nag-iibang tanong. Hindi na lang ito kung kaya harapin ng rehimen ang Washington, kundi kung kaya pa nilang panatiliin ang sarili nilang base na sumusulod sa kanila. Napansin ni Trump at agad umatake. Ayon sa Axios, binigyan ng presidente ng Estados Unidos ng maikling panahon ang mga paksyon ng Iran para mag-organisa at magbigay ng malinaw na sagot. Nakikita ng Washington ang alitan sa pagitan ng civilian at militar na negosyador na konektado sa revolusyonaryong gwardiya at may duda kung sino ang totoong may kapangyarihang magpasya sa kasunduan. Ayon sa opisyal ng Amerika, handa si Trump bigyan ng 3 hanggang 5 araw ang Iran para ayusin ang panloob na kalituang ito. Sinubukan ng Tehran na tumugon sa pamamagitan ng isang talumpati ng pagkakaisa. Ayon sa mga opisyal ng Iran, walang mga radikal o moderado, tanging mga Iranian at revolusyonaryo lamang, lahat ay sumusunod sa pinakamataas na pinuno. May problema sa pahayag na ito. Tinatakang itanggi ang napansinan ng lahat.
Kung kailangang ipagsigawan ng rehimen ang pagkakaisa, nangangahulugan itong bantana ang pagkakawatak-watak sa politika. Samantala, lalong humihigpit ang blockade. Ang tagong plota na dati nagsisilbing ruta ng pantakas ay ngayon direktang target. Madalas palitan ng mga barko ang bandila, itago ang ruta, patayin ang tracker at gumamit ng mga kumpanyang tagapamagitan para maibenta ang langis na pinyatawan ng parusa. Pinalawak din ng White House ang pressure sa ekonomiya laban sa mga intermedyaryong mamimili. Iniulat ng Associated Press na nagpatupad ang administrasyong Trump ng parusa laban sa malaking refinerya sa China at halos 40 kumpanya ng pagpapadala at oil tanker na nagdadala ng langis mula Iran. Suportahan ang pangunahing kita ng Tehran at ihiwalay ang kumpanyang tumutulong sa Iran maglipat ng langis. Sinabi ng kagawaran ng pananalapi na patuloy nilang hihigpitan ng network ng mga barkong tagapamagitan at mga mamimili na ginagamit ng rehimen. Tinatamaan ng hakbang na ito ang sensitibong issue ng China. Matagal nang sinusubukang ipalabas ng Iran na may matitibay itong kaalyado na kayang tiisin ang pressure ng Amerika. Pero kailangan ding protektahan ng Beijing ang ekonomiya nito. Sinabi ni Xi Jinping na kailangan bukas ang kipot ng Hormuz para sa normal na pagdaan dahil mahalaga ito sa reyon at buong mundo. Malamig na mensahe yon para sa Tehran. Maaring bumili ang China ng langis mula Iran at batikusin ang mga parusya at ipagtanggol ang isang diplomatikong solusyon, pero ayaw nitong makitang magsara ang Hormuz at hindi rin ito mukhang handang isakripisyo ang seguridad nito sa enerhiya dahil sa rehimeng Iranian. Ang posisyong ito ng China ay lalo pang nagpapahina sa diskurso ng paglaban. Ang Iran ay umaasa sa bentang langis, habang ang China ay umaasa sa pagbili ng enerhiya mula sa mga bansa sa Golpo. Hindi sa sakripisyo ng Beijing ang mga daloy na ito para lang sa Teheran. Simple lang ang matematika. Tinitingnan ng China ang sarili nitong supply, ang mga refinery nito, ang kalakalan nito at ang panloob nitong katatagan. Nakatuon ng Iran sa pampulitika ang kaligtasan, magkaiba ang mga interes na ito. Pinapahirap din ng malakas na dolyar ang buhay ng mga Iranian. Iniulat ng Bloomberg, batay sa datos ng SWIFT, na tumaas sa record na 51.1% ang bahagi ng dolyar sa mga internasyonal na transaksyon noong Marso kumpara sa 49.2% noong nakaraang buwan. Ipinapakita nitong kahit may crisis, nananatiling sentro ng global na transaksyon ang dolyar ng Amerika. Problema ito para sa Iran dahil ang langis ay hindi lang pinagkukunan ng kita. Ginagamit ito para makakuha ng matatag na salapi, pambayad sa importasyon at mapanatiling gumagana ang mahalagang bagay. Kapag walang matibay na pera, humihina ang Tehran. Kayang mag-imprenta ng pera ng rehimen pero hindi nito mabibili ang butil, piyesa, teknolohiya at produkto sa pandaigdigang merkado ng kasing epektibo. Gusto ng ibang mga bansa ng dolyar, euro o mga pera na tinatanggap sa buong mundo. Kapag naipitang langis, nawawala sa Iran ang paraan para kumita. Hindi na lang propaganda ang krisis, kundi nagiging totoong bayarin na. Sa huli, unti-unting bumabagsak ang kwento ng ganap na kontrol ng kataas-taasang pinuno. Ang Majestic X ay naging igit pa sa nakumpiskang oil tanker. Patunay ito na handang habulin ng Estados Unidos ang pera ng Iran saan man ito naroroon. Ngayon, hinarap ng Iran ang simpleng ngunit mapanganib na tanong. Gaano katagal mananatiling matatag ang imperyo kapag nawala na ang perang sumusuporta sa katapatan nila? I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging mas aktibo sa komunidad ni Milson Alves.